Inireklamo ng rape ang isang general ng Philippine Air Force na nagsamantala at ng abuso umano sa dalawang lalaking sundalo. Itinanggi niya ang mga paratang. Inaresto naman ang isang police corporal na sangkot umano sa huli cap o robbery, extortion at carnapping. May unang balita sina Salima Refran at Oscar Oida. Sa mismong headquarters ng Northern Police District, inaresto ang isang police corporal. Hinuli siya ng mga tauhan ng Quezon City Police District matapos madawit sa kasong robbery, extortion at carnapping. Kwento ng umunoy biktima nito na itago natin sa pangalang Ariel. Pinara ang kanyang motorsiklo ng dalawang lalaking nagpakilalang mga pulis sa northbound lane ng EDSA. Isinakay daw siya sa isang SUV na may 3 pa umanong ibang sakay. Iniwan yung motor ko doon, tapos dinala kami kahit saan-saan. Tapos yung 3 kasama kong nakasakay doon, hinihingan ng pera na kung meron sila pwedeng lapitan na yung magbayad sa kanila. Pumunta kami ng Valenzuela dahil yung kapatid na nung isa magbibigay rin ng pera. Pero nung pumunta po kami doon, wala yung kapatid. Umalis po kami, inintay niya yung nagbigay yung isa. May mga panahon umanong sinasaktan pa umano ang mga ito. Nung wala silang makuha, binugbog nila yung isa, naduguan na. Tapos tinawagan yung kapatid, nagmamakawa yung kapatid ng kuya na bigay mo na po tol, bigay mo na tol. Hindi ibibigay yan, papatay na nila ako rito. Kaya po nagbigay po ng pera kagad yung kapatid na isang nahuli po. Makalipas ang mahigit 6 na oras na paikot-ikot ng sakyan, pinababa daw ang dalawang biktima sa may parting Del Monte Avenue sa Quezon City. Siya naman, ibinaba din kung saan siya kinuha. Nakunan ito ng CCTV ng barangay na nakakasakop sa lugar. Sa ginawang pagsisiyasat ng QCPD, nakumpirma na nga na ang isa sa mga suspect ay isang police corporal na nakatalaga sa District Personal Holding Administrative Section ng NPD. Na-validate nitong ating mga investigator at ito po ay na-identified through yung sa CCTV footage na recover, and dun po din sa sa nakipag-ugnayan din, kasi nakipag-ugnayan din ang ating mga operatiba dito sa Intelligence Division ng Northern Police District. Ayon pa umano sa nakalat na impormasyon ng QCPD, may iba pang kaso na kinakaharap ang nasabing pulis. Meron din siyang mga previous na mga record when it comes to yung irregularities in the performance of duties itong pulis na ito. So may dati na siyang involvement. Hindi kinilala ng QCPD ang naarestong police corporal. Sa ngayon ay sumasailalim na sa pag-iimbestiga ng CIDU ang naarestong police corporal. Pinaghahanap naman na ang kasama nito. Kuha sa CCTV ang pagdating ng van na ito sa San Fernando Airbase sa Lipa, Batangas, madaling araw noong Enero 29. Bumaba mula sa van ang mga sundalong ito na galing sa inuman, kasamang 2-star general na kinailangan pang alalayan ng mga sundalo papunta sa kanyang quarters. Sunod na nakita sa CCTV, makalipas ang ilang oras, ang 2 lalaking sundalong ito na nanggaling sa quarters ng general. Nag-iiyakan ng 2, kaya tinanong ng kanilang lieutenant kung anong nangyari. Dito na isinumbong ng 2 sundalo. Pinagsamantalahan umano sila ng naturang general. Naghain na ng reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault ang 2 sundalo laban sa general na sa kanilang hiling ay hindi na muna namin papangalanan. Base sa kanilang salaysay, pinatulog daw sila sa kwarto ng general na nung una raw ay akala nila'y nagbibiro lang. Dito na raw nangyari ang umano'y pagsasamantala. Lingid sa kaalaman ng general, kumuha ng video at audio ang isa sa mga sundalo na bahagi ngayon ng kanilang investigasyon. Yung pang-abuso, yung panghahalay, pwede siyang mangyari kahit kanino. Pwedeng mangyari sa babae, pwedeng mangyari sa lalaki, pwedeng mangyari kahit sa mga matitipunong sundalo. Ang naturang general, inalis na sa pwesto at nasa restrictive custody ng Philippine Air Force. Ayon sa investigasyon ng Office of Ethical Standards and Public Accountability ng headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, nakitaan ang prima facie evidence para paharapin ang general sa pre-trial investigation patungo sa paglilitis ng court-martial ng AFP. Pero sa kanyang counter-affidavit, mariing itinatanggi ng general ang mga reklamo. Hindi raw nagsasabi ng totoo ang 2 sundalo
at hindi raw ito nangyari. Malalakas daw ng mga sundalo ang dalawa na kaya raw siyang pagtulungang gapiin. Wala raw siyang anumang armas o patalim at hindi rin daw siya gumamit ng puwersa, pagbabanta o intimidasyon. Maaari naman daw umalis sa mga ito o gumamit ng puwersa para pigilan ang mga sinasabing pangyayari. Ang dalawang sundalo naghain na rin ng mga reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault sa Lipa Prosecutor's Office sa Batangas. Na kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner na ang initial findings ng investigasyon sa insidente. Yung pong ating accused will face trial under Articles of War 96, no? Ito pong conduct unbecoming of an officer and a gentleman, and 97, conduct prejudicial to good order and military discipline. Zero tolerance po tayo for any form of misconduct such as this po. Iba pa ang court-martial sa proseso ng mga korte sa bansa. Ayon sa AFP, ito-turn over nila ang general sa civilian authorities oras na may warrant of arrest o commitment order na para sa kanya. Ito ang unang balita sa Lima Refran. Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.